steakhouse ng one of the most famous food vlogger in the Philippines. Premium quality na, very affordable pa. Ilang nights ako hindi makatulog. Iniisip ko to. Ilang araw niya akong kinulit na gusto talaga niya to. Parang iba yung pakiramdam niya. Ayoko dumating yung time na 10 years from now, pag nag-look back ako dun sa peak moments namin, wala kaming naipundar or na-build or nabuo na something. Super excited na akong matry ang mga ito, kaya naman ano pang hinahantay natin guys? Huwag na natin patagalin, i-try na natin! Hi guys! So ngayon, nandito tayo sa May Mandaluyong dahil meron tayong kakainang restaurant at walang iba kundi yung restaurant natin. Syempre, di ba? Para maiba naman, restaurant naman natin yung kainan natin, di ba? Puro na lang tayo kain sa ganitong restaurant ni ganyan. Restaurant naman natin, di ba? So I think this is the first time na iba-vlog namin na ini-introduce namin as our restaurant. Before kasi nung vlog namin to, wala lang, vlog lang namin pero I forgot kung nasabi ba namin or na-mention namin na sa amin ito. Pero ngayon, ayun. Ngayon, ito, sinasabi na namin na amin nga to. So yun. So sabay-sabay natin tikman, huwag na natin patagalin. Dito tayo ngayon sa restaurant natin. Let's go! So, sa mga interesado, itong location namin, Shaw Boulevard yan. Beside lang namin itong Pure Gold na Shaw. Nandito kami sa May Mandala Park. Tapos, ito yung restaurant natin. Let's go, pasok na tayo. So, ayan. Sakto pumunta tayo ng 3 p.m. para medyo hindi tayo maka-estorbo. Wala pang tao. Ayan. O, diba? Meron tayong stage. Friday, Saturday, Sunday, merong kumakanta dyan. Yan ang ating mga staff. Tignan natin yung menu. Ayan si Carter. Taga-check, punong abala. Siya kasi talaga yung tutok dito. So, dito tayo pupwesto. Actually guys, bago yung menu namin. Escobar's The Happy Steakhouse. Yan yung bagong tagline. Ganda nitong aming menu. So, yan, may mga happy plates kung tawagin. Very affordable lang dito, guys. Sa mga nakakain na sa Escobar's, I'm sure alam nila yan. So, yan. Yung story nung pinaka-may-ari. Kasi nag-franchise lang kami nito eh. Then, ang kinagandahan at nagustuhan ko dito sa menu namin, may kasamang pictures. 'Di ba? Kung ikaw yung customer, gusto mo, pagka namimili ka ng food, may mga sample na, 'di ba? So, yan. May appetizer, salad, breakfast, of course. O, ito, mga sulit. Tingnan nyo naman yung price lang, di ba? May Wagyu rice bowl pa. Dami pa. Actually, pasta. So, kung gusto mo ng platter, kung gusto mo ng solo, truffle pasta. Ito, one of the best seller. So, yan, may mga Wagyu tayo dyan. Ito yung mga ating local steak. Ito naman ang ating mga imported. So, may 1 kilo tayo. May solo. Yan. Kung gusto mo ng salad, medyo nagda-diet-diet. So, ito yung Donnis. Meron din kami, of course, tomahawk. Diba? So, kung gusto niyan, ito ay no-order tong tomahawk namin. Ni-schedule yan. Hindi basta pwedeng today, nagpunta kayo, may tomahawk agad. So, yan. Meron din kami USDA. 3 klase. Depende sa budget nyo. At sa lambot din. Meron din kaming Angus beef belly, smoked Angus. And of course, ito, favorite ng kids ko to. So, marami pa guys, okay? So, ito yung mga family bundles. So, ito yung mga makakatipid kayo. Good for 4 to 5 packs. So, ayan yung mga inclusion. Ayan. Diba? Ang ganda pag may mga pictures. May wines din kami guys ha.
Yan, coffee and dessert. That's it. Diba? So yan guys, ito yung manager natin na sobrang galing. Hi everyone. By the way, I'm Steven Tan. I'm the COO for Escobar Mandala Show. So here at Mandala Show, there's no discrimination in terms of employees natin, no? Everyone is welcome. We have LGBT, walang age limit, even nga may tattoo, pwede dito. As long as you have the skills, you have the attitude, then you are welcome here. Also here, Escobar Mandala Show, every weekends we do have acoustic bands, even families with children, you are all welcome. And also we are pet friendly. Any pets pwede. And also, yung mga gusto magpa-cater, no? We have our DIY na mga menus for you. Oh? So, here at Escobar Mandala Show, no? Ayaw namin ng one-time na customer lang kayo. Here, we want you to be our lifetime customers. So, we create memories dito and you're all welcome here. So, tara na, let's go. So yeah, first time lang natin i-vlog to ng na dinik. Sige, ikaw na magsabi. So ngayon, dinala namin kayo dito sa Escobar Steakhouse, Shaw Boulevard, Mandala Park branch. Bakit tayo nandito? Kasi gusto namin ipakita sa inyo yung sinaserve naming food sa steakhouse namin. Itong branch lang yung amin. So franchise to just to be clear. Franchise kami a year and a half ago. Tapos, ayun, ngayon lang namin sinabi, in-announce na, kumbaga, semi-announcement na we own this place. Di ba nung vlog kasi natin to, hindi ko na matandaan actually anong sinabi natin eh. Yeah. Kasi gusto namin low-key lang eh. Low-key lang. Ayaw namin Na okay, kami may-ari nito. Ayaw namin ng gano'n. Basta lang. Gusto namin makita yung... gusto namin kasi yung mga customer kakain dahil masarap yung food. Hindi dahil sikat yung dahil owner sige or nito, like ganyan kilala nila yung owner. Gano'n. That's right. Naka-base kami sa experience. Yung complete dining experience na may experience ng customers namin dito. Basta ang goal namin is lahat ng lalabas ng ng steakhouse namin, nakangiti. Kailangan happy lahat. That's right. From taste, serving, service, and kunwari may birthday ka, kinakantahan namin yan. Ay, hindi, tsaka meron din tayong pagka weekends, di ba, meron tayong acoustic. Yeah, may acoustic nights kami every Saturday and Sunday night. Mga 7 to 10 p.m. may tumutugtog. Right. Magaling yung singer namin, si Ru. Magaling yan tumugtog, super galing. So ito yung Nauna na ako, nauna na siya. Tagal na siya hindi kumain dito eh. Tsaka kasi madalas dito. So ito yung best sellers namin, kaya ito yung in-order namin. So Kaya niya na yan guys. So, try natin, tingnan natin kung kaya ko magsalita kaya kong dumaldal ng matagal. So, ito yung best sellers namin, best of the best. Di pwedeng di mo orderin pag pumunta ka sa Escobar's Steakhouse, Shaw Boulevard. Siyempre, ito yung appetizer is Hungarian sausage, favorite ng lahat. Kids, senior, adults, grown up. Sarap talaga, up to now. Walang kukas yung sarap niyan. Consistent, very cheesy. Tapos yung cheese niya, pag kinagat mo, tumutulo. Dati kasi di ba yung cheese dog, di ba may red na hotdog, tapos may cheese dog. Ang sarap ng cheese dun sa cheese dog, di ba? Nung bata ako, yun yung mga favorite kong ulam. Ito, next level, Hungarian na may maraming cheese sa loob. Kaya ko kumain ng 5 ganyan in one sitting. Hindi pa kasama yung steak, Kahit yung kids namin, grabe, sobrang baliw na baliw dyan. Actually. Kahit yung mga ibang friends namin, family na dinala namin dito. Lahat nagsasabi, parang bakit kayo may Hungarian? Parang simpleng food yan. Weird na meron daw. Pero nung natikman nila, kaya pala may Hungarian sausage kami. Cheesy Hungarian. 8 pieces yan, nabawasan na ng isa. For sharing, platter tawag dyan. Saka malaki. Pagka gusto nila ng spicy, pwede rin naman. Yeah, may spicy din na flavor, pero kami cheese yun. Saka sobrang daming cheese sa loob. So, ito naman yung next na bestseller. One of the best sellers. So, mga mahilig sa pasta, ito, must try. Kasi perfect combination to with the steaks eh. Especially yung Brazilian grass-fed namin. Yan, punong-puno ng parmesan. So, yung mga customers namin dito, talagang minsan, ito hindi talaga nawawala sa order nila. Yeah, kasama yan. Very creamy, very cheesy kasi ang daming parmesan nila. Very generous kami sa mga ingredients namin. Hindi tinitipid yan. Make sure namin na kung yung lalabas na food,
more than sa binayaran nyo actually. Parang That's right. under promise, over deliver. Yan ang motto namin dito. Ito talaga. Pag ako kumakain dito, yan. Yan, ito yung Brazilian grass-fed rib eye natin. 1 kg yan, 1 guys. 1 kg, good for 3 to 4 persons daw, pero tingin ko more. 2,188 if I'm not mistaken. 2,100 lang. 88. Pero ano to? Sobrang dami niyan, guys. Ang maganda rito, I'm sure hindi nyo maubos. So may take out pa kayo for next day. Tapos, as you can see, nakita nyo kanina sa kitchen, yung mga fats, tinutosta namin yan. Tinutoast yan ni Chef kasi yan talaga yung key dun eh. Yung crunchy or toasted yung outer layering ng fatty meat. Tapos MR, medium rare kaya sobrang pink yan. Medium rare in order namin. 'Di ba? Kasi may mga ibang tao, sasabihin nila, sobrang mapink, hilaw pa yan, Miss Lee. Pero hindi yan hilaw. Ano yan? Myoglobin ba yun? Sorry, Google na lang natin. Basta ilalagay ko dyan. Parang ano siya, hindi siya yung dahil raw. Ano yan? Yung muscle. Kaya ganyan yung kulay niya. So hindi yan raw. Luto na yan. So yung iba kasi sabi nila, ew, hilaw pa. Hindi. Hindi. So ito, kasama niya ito, yun nga, potato May marbles, marble, may corn and carrots, yung sauces, gravy, steak sauce, ano yan, sariling timpla yung steak sauce. Tapos, ito ang talagang, yung mga nakatikim nito, nasisiraan ng ulo. Totoo. Lahat ng dinala ko rito na pinatikim ko nito kasi sobrang lambot nito. Sabi mo, gaano katagal ni-smoke yan? Hours and hours na ini-smoke to make sure yung tenderness niya nakukuha, pati yung lasa ng kahoy, yung smoke. So itong Angus beef belly namin, smoked to eh. Smoked Angus beef belly. Nagme-melt to sa tongue nyo pagka basta weird yung texture niya na nakakagulat, na nakaka-amaze. Tapos yung smoky part ng kahoy na gamit namin. Special kind of wood yun na secret lang namin. Hindi namin pwedeng disclose. Pero yan, must try itong lahat. Pero guys ito lang yung mga, okay, one of your favorites. Tsaka Aha. bestseller natin. Yeah. Yung madalas din order namin. Pero marami pa kami sa menu. May salad kami. May choices pa kayo ng pasta. Meron pa kayo yung breakfast. Meron pa, basta may mga wagyu kami. May bacon, ganyan. May mga platter doon. Marami kayong choices. May ano rin, pork ribs, May platter. pork ribs gano'n. din. Meron din kami local steak. Meron din kami tomahawk. Dami. Katas na katas. Grabe yung katas nito, no? Tumabog nga sa mouth ko yung Grabe yung cheese niya. Kaya hindi ko rin masisi yung mga anak namin kung bakit paborito nila. Kahit ako hinihinay-hinay ko na nga lang, pero tinan mo, naubos ko na yung akin. Natikim naman ako ng iba. Ay. Well, itong episode natin, di na kami magde-describe kung ano lasa ng mga food kasi alam na namin yung lasa eh. Baka, Yes, baka sabihin nyo. hindi to first time. Baka sabihin nyo naman, so syempre sa'yo yan, kaya sasabihin mo masarap. Well, talagang masarap. Undeniably. Oo, tsaka yes, tama kayo, sa amin to, kaya sabihin namin masarap. Pero totoo naman kasi, hindi siya magiging successful kung di masarap yung food, hindi maganda yung service, and everything and all the experience na makukuha mo dito sa Escobar Steakhouse sa Shaw Boulevard branch. Kaya natin mag-enjoy si Miss Lane ng... Ako muna dal-dal kasi lagi na lang siya dumadal. Babat-in na lang ako. Paano nagsimula to kwento natin? Ayun, kung gusto niyo malaman, paano kami nag-decide na mag-franchise or paano nagsimula tong steakhouse namin? 2024 ba? 2024. Actually, kahit ayaw niyo malaman, kukwento ko na. Kwento ko lang para siguro ewan ko, ma-inspire ba? Ma-inspire, Or, yes. you know, makita nyo rin na hindi imposible. Right, Walang right. imposible. Imposible lang siya sa mga taong hindi naniniwala sa sarili. Ang history kasi na to, may isang branch ng Escobar na mag-o-open noong 2024. So, pinunta kami ni mismong Escobar, yung owner ng brand, franchisor is tawag sa kanila, para i-shoot yung mag-o-open na branch. So, sinut namin, pumunta kami, natikman namin yung food, syempre. Agad-agad, sabi ko, gusto ko to. Sa tagal namin nagbablog nung time na, ang dami namin natikman na food. Escobar lang yung nagpasabi sa akin na gusto ko mag-franchise nitong Escobar dahil ang sarap talaga ng food nila nung natikman ko. Tsaka para sa sarap niya, napakamura. Napakamura. Diba? Actually, magugulat kayo sa price na bakit ganun? Ang daming serving, quality yung mga meat. Right. Tapos, pagdating ng bill, ganito lang. May take out pa kayo. So, binlog namin.
After namin vlog, hindi na ako nakatulog nun. As Oo. in, ilang nights ako hindi makatulog. Iniisip ko to. Ilang Escobar. araw niya akong kinulit. Na gusto talaga niya to. Parang, ano, iba yung pakiramdam niya. Diba, decidido ako na Iba yung kutob ng damdamin mo nun eh. iba yung sipa ng puso ko na kasi maingat akong tao eh. Hindi Oo. ako basta-basta maglalabas ng maglalabas ka ng puhunan para sa something na hindi sigurado. Mahirap eh. Hindi ako ganun. Medyo sigurista ako. So, nung natikman ko to, sabi ko, sure, ang ano na to. Ang perfect nung combination ng price points tsaka nung food nila in general. So, yun. Kinulit ko, nakapag-set agad ako ng meeting kay Doc Daniel. kay Doc Daniel. So, yung may-ari kasi, hindi siya chef, hindi siya cook, basta wala siya sa restaurant business. Doktor. Doktor siya, medical doctor, at saka yung wife niya na si attorney. So, very professional na tao, may kanya-kanyang specialty sa kanya-kanyang fields nila. Ang mga bata lang. Bata lang, 20 plus lang, kaya sabi ko, grabe yung ginawa nila na Na-inspire din tayo sa kanila na actually. brand. Yes. Actually, na-inspire ako sa mga ginagawa nila. Na nakita ko sa kanila na hindi masamang mag-dream ng malaki. Kasi maabot at maabot mo yan. Basta consistent ka lang dun sa dream mo na yun yung gusto mo. Pero yun nga, sila yung nagpakita sa akin na it's okay to dream as big as you want. Kailangan massive. Kailangan yung tipong di mo akalain na basta kailangan yung tipong sa utak mo unreachable yung dream mo. The better. Diba? Kasi hindi mo man ma-reach, pero yung mga steps na ginawa mo papunta doon, naging better person ka, diba? Hindi naman kasi yung goal yung pinakasagot eh. Anyway, teka lang. Kasi ang daming cheese, diba? Nakipag-set ako meeting kay Doc Den. Tanong ako ng numbers, ganyan. Magkano ganito, magkano ganyan, magkano ganito. Tapos, syempre, after ko malaman yung mga numbers, pinakita niya sa akin, hindi ako. Syempre, bilang negosyante, utak ko, negosyante talaga mag-isip. Compute ako. Sobrang galing niya doon, by the way. Okay. Kailangan ko kitain per day para mag-break even. Magkano yung kailangan ko kitain para kumita or para ganito yung kita, whatever. Basta numbers, mga projections, numbers. Tapos, sabi ko, sige, okay, game na ako. Na na-convince ko sarili ko. Sabi ko pa kay Elaine na naalala ko. Kasi sa computation ko, hindi malaki yung kikitain. Maliit lang. Pero sabi ko kay Elaine, hindi ko alam na bakit may something na nagpo-push sa akin para matuloy ito. Yung time na yon sa utak ko, hindi about sa money kung bakit ko gusto gawin to. Gusto ko kasi, nung time na yon medyo pumitik kami sa Facebook sa views. So, ayoko dumating yung time na 10 years from now, pag nag-look back ako dun sa peak moments namin, wala kaming naipundar or na-build or nabuo na something. Kasi alam naman ng lahat, di ba? Hindi forever ang pagiging content creator. Dadating yung time na, bababa yung views or may papalit na mas magaling or, basta alam namin hindi permanent. It's very temporary. Sa utak namin yan palagi. So, yun yung nag-push sa akin. Kasi maglalabas ako ng pera eh. Kailangan ko i-justify bakit ko ilalabas. Hindi para kumita. Diba? Sana tinago ko na lang yung pera. Huwag ko na isipin yung kita. And doon naman yung pera. Pero bakit namin tinuloy? Because ayoko ng regrets sa huli. At least baka, pag looking back, hindi mo hindi ko sayang, dapat pala tinry ko to. Oo. Well, mag-fail man siya or mag-succeed man siya. Kung sabihin natin nag-fail, at least 10 years from now, looking back, at least tinry ko, diba? Binigyan namin ng shot. Nakita ko sa inyo to. Oh my God. Oh my God. Yan. Melts in your mouth yan. Oh! Ito palagi. Palaging to. Nakakaiyak yung sarap niyan. Kaya kung may last meal ka bago mamatay, I think ito dapat yun. Laging na-hit niya yung spot. Tsaka yung kids, ito rin, di ba? Gusto nila yan. Yeah. Flavor. Basta flavorful. Flavorful. Yung smoke, yung anong wood yun sinabi? Smoke. Smoky bark. Smoke bark. Yung bark ng wood. Grabe yun. Ang lakas ng flavor niya dito. Pinakita ko din sa inyo na may smoker kami sa labas. Nag-smoke kami doon. Doon namin yung smoke yan. Matagal na oras. Yes, matagal talaga. So, going back dun Oh, sa anyway, kwento, paano tayo nag-start? Saan na ba? So, after that, naghanap ka na ng pwesto. Diba? Fast forward to that, So, yun. pwesto na hunting, pwesto na... Na-justify ko na itutuloy ko to. Okay, sige, napao na rin napao ako. siya, kinuwento ko sa kanya yung reasons ko, na-convince ko siya. So, okay, the next step is to look for space, di ba? Commercial space para dito.
Sipag talaga niya. Ako, hindi ako sumasama. So ginawa ko, pumunta akong Makati, Jupiter, Antipolo, Pasig, Manila. So tikot ako, hanap ako ng lugar. Umabot akong 2 months na nag-iikot. Wala ako nahanap. As in, wala. Tapos, blessing in disguise. So wala. 2 months, wala. Sabi ko sa sarili ko, hindi para sa atin. Hindi ko na ipipilit. Walang pwesto di ba? Anong sense nung pangit yung pwesto or mahal yung rent kung hindi ko naman gusto yung pwesto, di ba? Parang mat ko itutuloy kung mahal yung rent tapos or hindi maganda yung pwesto. Hindi ko time. So okay, give up na ako nung time na yun. 2 months ako naghanap. Kala ko hindi na rin matutuloy eh. Kala namin di na. So okay, may one Sunday, si Lane, tsaka yung mga kids ko, nandun sa bahay ng mommy niya. Kay Lola, Laki Lola. Ako walang magawa. So, ginawa ko isang Sunday, hapon yun, mga 2 o'clock. Sabi ko, maghanap nga ulit ako, one last shot. Pag bibigyan ako, hanap ako. Sunday naman, wala naman traffic. Might as well. So, okay, ikot ako. Yun pa rin, inikutan ko, Makati. Napadpad ako dito sa Mandaluyong. Pinakita ko pwesto. Nagsara yung dating nagre-rent. So, may Manila paper sa window. Sabi ko, ay, bakante yun So, okay. Next day, tinawagan ko yung Mandala Park, kung saan kami ngayon nakapwesto. Sabi nila, hindi for rent. Kasi may iba silang plan for this place, for this spot. Hindi for rent. Okay, sabi ko, shucks, ganda na ng pwesto. Dismayado ako. Okay, sabi ko, okay, so, hindi talaga. Yun yung sign ko na hindi talaga. Okay, so, nilet go ko na. Sabi ko kay Doc, wala akong mahanap na place. Sige, ano na lang, next time na lang. Okay lang din naman sa kanya. Nung kinagabihan, nagbabrowse ako bago matulog ng Facebook. May lumabas na ads na for rent tong mismong place na nakita ko, mismong spot. Bakit kaya hindi tugma, no? Kaya ngayon lang. Basta yun, nagparamdam. So, nagpakita sa akin out of nowhere. Na-let go ko na nga. Siyempre, kinonta ko yung agent na nag-post. Oo. Sabi niya, for rent naman daw. Di pumasok sa isip ko, okay. Uy, may chance. Meant to be. Meant to be pala talaga. Diba? Kasi nagustuhan ko yung pwesto Malaki maraming parking. Infinite parking dito, hindi na ubos. Binitin ka lang. Ano lang, tinas lang siguro yung faith ko kung gaano ko kagusto or gaano ko kagigil or kung ipipilit ko ba sa ibang lugar, sa ibang city. Tama. Hindi ko naman napilit. Kaya ko rin naman i-let go. Kung di matuloy, okay lang din naman. Dami pa namang opportunities. Pero, kinonta ko, in 1 week, pinirmahan ko na yung contract nito. Oo, so, dahil sa support ni Doc, tsaka ni attorney, sinamahan pa nila ako para kausapin yung lessor ko dito. So, mabait, very supportive sila. Sobrang, yun yung nagustuhan ko sa kanila sa franchisor ng Escobar. Ang sarap nilang katrabaho, very hands-on. Kung may request, andyan agad. So, hindi ka nila pababayaan. May pake sa mga franchisee nila. Nung nag-usap kami ni Doc, sabi niya hindi about sa money tong ginagawa namin. Kasi kung about sa money, di sana tinaasan na namin yung franchising fee namin, ganyan. Pero hindi about sa money to. Katuwa. About to sa legacy, sa mga customers, sa tao, sa value na pwede na namin ibigay. So ako, nung narinig ko yun, gumagana yung tenga ko parang aso. Kasi nag-a-align sa goals ko Nag-a-align, nagre-resonate sa kung ano rin yung gusto kong mangyari na hindi about money. Like I said, hindi naman talaga about money, di ba? Kasi sa computation ko, maliit lang kikitaan para sa malaking puhunan. Anyway, yun lang yung brief ba yun? Parang haba nung kwento ko. Pero yun yung storya kung paano nabuo to. So ngayon, 2024 to nag-start, October. So almost 1 year and 6 months na siya. Hindi, papakita rin natin sa kanila kasi ipa-flash namin dyan from construction na. From bare. From bare, as in Wala. bare talaga. Talagang sementado yung sahig. Pina-cleansing pa natin to, pina-fungsoy pa natin. Basta bare talaga to. So yun, hanggang sa unti-unti nabubuo. Di ba, nung medyo naayos na siya, nandito rin tayo. Very hands-on din tayo. Tayo nag-decorate ng mga iba, ganyan, linis konti. Kasi hindi pa ako buntis nun So yun. Yeah, oo nga, no? So ngayon, ako yung nag-oversee ng day-to-day operation. Galing, ang galing mo nga imagine mo, from the start up to now. Nung nag-start tayo, everyday nagpupunta ka pa dito. Every night. Oo. So, Ngayon, talagang wala na. Kahit hindi ka na pumunta dito, talagang nagra-run na siya ng smooth. so nag-open na ng October, November, December.
hanggang January, 4 months straight. Ang routine ko is pupunta ako pagka-closing na, which is 12 p.m. 12 midnight. Yun yung closing namin. So, pupunta ako para mag-check ng inventory, mag-audit, kumusta yung benta, ganyan, anong problema. Straight yun. So, papatulugin ko muna yung kids. Tapos Imagine mo. babangon ako kahit na antok, kahit na Makikipaglaro pa siya muna sa kids, ha? laro sa kids, tapos papatulugin, quality time muna. Tapos pagtulog na siya, syempre nakakatulog din ako habang pinapatulog sila. Babangon talaga ako. Pupunta ako ng 1 o'clock, alis ako, 12:30, mga ganyan. Kasi maglilinis pa naman ng 1 hour. So, 12:30 alis ako ng bahay, punta ako dito ng madaling araw. Dating po 1, makauwi ako ng 2:30. 4 straight months yun. Oo, audit niya, ganyan. So, Imagine niyo yung ginagawang routine na yun. Isama mo pa doon pag nagsushoot ka. makasama yung shoot namin nun. Diba? So, Kaya lagari talaga siya. Grind din talaga. Grind yan. Pero sa simula lang, alam nyo kasi, Bibuild mo kasi yung sistema muna. Oo, yung mind ko kasi, eventually naman kasi, alam ko na i-delegate ko lahat ng job dito. Lahat ng work na pwede. Kailangan ko i-delegate. Kailangan ko mag-hire ng tao para gawin para sa akin. Kundi, mababurnout ako, hindi ko mapapatakbo ng mabuti, malulugi, magsasara. Kailangan mas magaling sa akin yung hina-hire ko. Pero sa operations, syempre kailangan mas magaling sa akin, may experience. Anong alam ko sa operations, di ba? Una-una, ayoko mag-business talaga. Bago pa na nabuo to, ayoko kasi ayoko na may kinalaman sa government. Ayoko magbayad ng mga tax na ganyan. Ayoko ng mga may social benefits. Parang too much for me yan eh. Ayoko ng... Basta stressful yan for me. Hindi ko na-enjoy. Pero dumating yung opportunity, sabi ko, okay, kailangan ko lumabas sa box. Kailangan ko lumabas sa comfort zone ko para ma-fulfill namin yung goal namin. Pati yung dreams namin na may mabuo during nung peak namin sa social media. So, eto, yan. Tapos, nung 4 months kasi na yun, nasa utak ko naman din na eventually, pipitawan ko to ng magiging hands-off ako. Basta oversee lang ako sa finances, expense, di ba? Yung mga ganyan, bayad ng rent, bayad ng whatever, mga expenses yan. Ngayon, yun na yung main job ko. Make sure ko na may enough money na umiikot yung restaurant, yung steakhouse namin. May enough money pang sweldo, pagbayad ng rent. Kasi yung sweldo, nag-start kami nasa shocks, 600 plus lang per hour ang minimum. Ngayon, nasa almost 900 na yata. Laki ng jump, no? Sobra. So, ang laki ng sugat din, diba? Pero okay lang naman kasi napunta sa staff. Di ko minamind yung extra na napupunta sa kanila. Deserte naman nila, yung mga masisipag na staff yung natin. mababawas sa amin, mapupunta sa staff. Actually, gusto ko yun. Kasi yung in the first place, di naman talaga pera yung habol namin dito. Alam nyo guys, nung magko-cruise kami nung year na yon, doon ko naisip na pwede ko nang unti-unting bitawan na hindi ko na kailangan nightly pumupunta ng Escobar nag-start, para no? mag-check. Yung cruise namin, yung Kasi ang tagal natin mawawala nun eh. nag-trigger sa amin. So, kailangan ko isipan ng way na kahit wala ako, dapat running siya, pati yung finance, pati yung audit ko, dapat naka-catch up ko. So, yun, nagawan ko ng paraan, nagawan ko ng sistema. Kaya, ayan, a year and a half na nakalipas, ito na kami ngayon. Petix na dito, pero syempre, may magaling kaming manager na si Sir Steven Tan. Siya yung... Magaling magaling yan, magaling. Sobrang galing. 7-8 months na rin siya sa amin. Pero ang galing niya kasi simula nung nag-onboard siya sa amin, sales namin, sumipa yan. Sumipa talaga ng hindi ko alam paano niya nagawa. Mahusay. Kaya grateful kami kasi grateful, thankful, and very appreciative kay Sir Steven. Okay, may iba naman sa kwento ko. Punta muna tayo sa food ulit, diba? Isa rin sa nagustuhan ko from the franchisor is yung mga ingredients nila. Tsaka strict sila doon ha, kailangan susundin Very mo. strict. So like to, pag nagluluto kami steak, butter yung ginagamit namin. Yung butter namin, hindi margarine, hindi dairy cream, hindi local butter, hindi basta-basta butter. Butter Hindi talaga. Hindi yung mga butter na sinasabing butter sa street food, pero dairy cream lang talaga, margarine lang talaga yun, diba? So, hindi ganon. Arla yung ginagamit namin. Arla is galing ibang bansa yan, Australia, New Zealand. Basta Quality, premium yan, branded. super premium yan. Very expensive, very expensive. Pero, syempre gusto namin what's yung best of the best for the customers, diba? Kaya naman namin yung shortcut yung mga pagkain namin. Right. Gusto ko lang sabihin na gano'n. Very particular yung head office sa quality ng ingredients. Kaya, syempre, doktor yung mayari Medical doctor siya Syempre, alam niya yung health ng tao, diba? Kung anong dapat sa hindi. So far, sobrang happy namin dito sa branch sa Escobar's.
magaling sila mag-alaga, laging may marketing, hindi nag-stop. Simula na nakilala ko sila hanggang ngayon, tuloy-tuloy ang marketing nila sa social media. Tsaka maganda yung style na ginagawa nila na para sa lahat ng branch, centralized, no? Pati yung page nila centralized. Yeah. Isa lang. So, para monitored nila lahat. Yes. Tsaka yun nga, problema sa ibang franchisors kasi, pag nakuha yung franchise fee mo, medyo mawawala na yan. Bahala ka na sa buhay Bahala ka mo. na kung kumita yan or hindi. Basta, hindi ko na sinasabing lahat pero may mga narinig akong stories na gano'n na dismayado sila sa mga franchisors nila. Oo, may Kaya mga- nagsasara sila. Dito kay Doc, wala. Ayaw nga niya magparami ng branches kasi gusto niya matutukan lahat. Sinisi-CI pa nila guys Oo. Hindi lahat ginagrant nila Yes. sa mga interesadong mag-franchise. Marami na rin silang natanggihan kasi hindi aligned, I guess. Or, di ko alam paano yung style nila, pero buti na lang na nag-align sa amin na pinagbigyan kaming mag-franchise. Kasi it's really an honor, diba, para makarry namin yung brand nila. Right. Kasi Escobar's yan Hindi yan basta-basta na brand. Tapos yung owners pa na sobrang bait. Yun naman sabi ko, sobrang bait. Tsaka meron silang bagong tagline ngayon, ano? The Happy Escobar's, The Happy Steakhouse. The happy steak. So, ibig sabihin, parang nandun lahat. Parang bago ka lumabas dito or habang kumakain ka, while nandito ka, ma-happy ka talaga. Wow! So, medyo lihis muna tayo sa ating kwento. Doon naman tayo sa ating second channel na Lane Bernardo Unfiltered. Kasi recently, may in-upload kami na yung pangatlong video natin, yung mga reacting to meme comments. So, medyo nagustuhan ng mga tao, may mga natuwa. So, ngayon, yung follow-up naman natin is naisip natin kung may mga question kayo sa amin, may mga gusto kayo malaman, interesado kayo sa mga ganitong bagay, Yeah. let us know. Lagay nyo lang dyan, tapos sasagutin namin sa second channel namin, yung Yeah. sa Lane Bernardo Unfiltered. Diba? I-comment nyo yung mga questions nyo, tapos ipunin namin yan para makabuta ng isang episode na Nagbabasa naman kami. nag-a-answer kami ng mga questions nyo. Like, about vlogging, kung paano nag-start, kung gusto nyo malaman. Sa business, love life, sa kids. Paano nagkakilala. Oo, anything. Paano hindi tumataba, or, Right. paano kami mag-shoot, anong gamit naming cameras. Kung ano maisip yung tanong. Anything goes. Kaya nga unfiltered diba? So, yun, sagutin namin yan. Ipunin lang namin yung mga questions. Tapos yun, check out nyo yung third video namin sa Unfiltered, Lane Bernardo Unfiltered. Para dun sa meme Medyo comments. nakakatawa yun. Pampa Good vibes. laugh trip lang. Para kasi syempre sa nangyayari sa atin sa bansa natin ngayon, mahirap naman masyadong seryoso, di ba? Nothing serious yun, ano lang yun. Patuwaan Medyo lang katuwaan. natin. Pati nga age niloko. May mga nagtatanong nga sabi, naku, Miss Ling, 58 years old ba talaga si Sir Carter? Nasabi ko kasi dun sa third video namin sa Unfiltered, 58 years old na ako. 2 years na lang senior na. Pero syempre, ano lang yun, next age ko lang. Joke lang yun, nasa 40 plus lang ako. Early 40s. Okay, so going back sa ating Escobars. So dito sa Escobars namin, kung interesado kayong matikman to, dito sa branch mismo namin, kasi isa lang naman yung branch namin. Maraming Escobars, pero itong sa amin, yung sa Shaw Boulevard. Mandala Park, Mandaluyong. Katabi ng Pure Gold. As in, right beside Pure Gold. So nandito sa amin is Pure Gold, nandito yung SNR. Right. Sobrang daming parking, hindi kayo maubusan. Right. Yun yung nagustuhan ko sa pwesto na to. Ang daming parking talaga. Infinite parking. Yes. Hanggang 12 midnight kami. Siyempre last call mga 11:30 or 11. Tapos every Saturday and Sunday may acoustic nights kami. Minsan nagpapa-open mic din. So pwede kayo mag-request ng songs. So kung hindi kayo ganyan. mahiyain, pwede kayong Tapos kung birthday naman, may free cake kami para sa mga birthday celebrants. Tasabihan nyo lang yung staff namin. Tapos, yan, kakantahan din natin ng surprise. Kung gusto nyo yung surprise na yung kanta. Pero, yan, masaya kasi pati yung acoustic singer namin na si Ru, kakanta rin yan para sa may birthday. Pag weekend. Pag weekdays, yung mga staff yung kumakanta. Yan, free cake yan. Rest assured. Tapos, meron din kaming wines. Yeah. Masasarap yung wines namin. Very affordable. Bagay na bagay sa steak. Bagay na bagay sa meats. Very bagay. Puro red wine. Tsaka ito, hindi lang siya kasi pwede siyang panglahatan, pang family, pang grupo, pang barkada, pang nagde-date. Pang solo. May mga, kasi yung in-order natin pang platters tong mga to may mga solo niyan. Solo Hungarian, solo ganito, ganyan. Solo truffle pasta, solo grass-fed ribeye, Brazilian grass-fed ribeye steak, solo na
smoked Angus. beef, Angus beef belly. Yan. May mga solo yan. Para hindi too much, di ba? Pag isa ka lang kakain. Tapos, may mga bundles din kami para mas makatipid. Sa mga big groups, suggest to order the bundles. Malaking masasave nyo pag bundles. Nakasulat yan sa menu kung magkano masasave nyo versus pag in-order nyo ng isa-isa. Tapos, yung steak namin, itong Brazilian grass-fed ribeye steak. Hindi ito USDA. Meron kaming higher level na USDA na siguradong malambot. Siguradong may marbling. So, may mga high-end steaks din kami. May mga medium-end like itong grass-fed. Tsaka may mga local steaks din kami na very, very affordable. Nasa 200 plus lang or 300. Ganun lang. Kung ano man yung budget mo, ano man yung hilig mo na steak, meron dito sa amin. Makakasiguro ka pasok sa budget Oo. lahat. Tsaka one thing din pala, kaya nagustuhan natin mag-franchise ng steakhouse. Kasi mahilig tayo sa steak eh. Oo nga eh. Even before pa, na kahit hindi tayo nag-vlog, di ba? Lagi Steak tayong talaga, steak no? yung gusto natin. Tsaka ang nagustuhan natin dito, nung habang nag-iisip tayo, ano bang gusto nating i-business, naisip namin steakhouse, perfect to kasi very classic siya. Oo nga. Very, hindi siya yung tipo ng, okay, may okasyon lang, seasonal. Halimbawa, pagka ganitong specific na food na to, okay, puso lang to this year. Puso lang to ng 2 years na ganyan. Pag steak, di ba? Kahit apo mo, may apo ka na sa tuhod. Yeah, classic. Yeah, Very from classic. before, mga lolo't lola mo, steak, very classic. Hindi Very classic. hindi nawawala. Yes, very classic. In short. Tsaka ano rin, simple lang yung mga luto-luto namin. Walang heavy cooking, walang pakulo dito, pakulo dyan, or mix ng mga sauce. Simple lang, griddle, pack, serve. Very straight to the point. Straight to the point. Isa pa, guys. May katabi kasi kaming veterinary clinic. Biyaya yung name nung vet na yan. Yung clinic na yan. So, meron din silang animal shelter. Nagre-rescue rin ata sila. So, yan. Nag-help out kami. Yung mga sobra namin na mga meat, sodas, ganyan. Direkta namin pinibigay sa kanila. As in, health talaga. Kasi Health. di ba mga animal lover kami. Mahilig ako sa animals. Kahit anong animals yan, hindi lang aso, hindi lang aso. Kahit mga reptiles, ahas, gagamba, di ba? Mga bugs. Mga bugs, mga worms, yan. Walang pinalalagpas yan. Lahat Nalagaan ko yan. Nag-alaga rin ako ng mga leopard geckos. Mabot ako ng 30 na tag-isang leopard geckos. Pati mga worms. Kasi Nagbe-breed pa. Binibreed ko yung geckos, ganyan. Yung may corn snake ako before, 3. Pinapahawak ko kay Akusha. Oo. Yan, Grabe yan si Akusha. sinasanay ko sila sa animals na hindi matatakot eh. Anyway, ang nagustuhan ko dito sa location namin is andyan lang yung Pure Gold. Pag may kulang kaming ingredients sa kitchen, takbo lang. Galing eh. Malapit lang din yung SNR. Basta sobrang perfect nitong spot. Pero alam nyo, before pa na ayoko magka-business, before ko pa naisipan ng Escobar, before pa kami na kuha na mag-vlog doon sa isang branch nila, na yun yung mga times na wala akong plano mag-business talaga. Pero tinatanong ko na si Lane, kasi dito kami nag-grocery sa Pure Gold noon sa Mandala Park. Tinatanong ko na siya, paano kung may pwesto tayo dito? Okay ba sa'yo yung pwesto? Hindi, mismong Mandala, sa loob. Oo. Tinatanong ka ta. Oo. Diba? Yun Alala ko dun yun. sa kabilang side kasi malaki yung Mandala Oo. Park eh. So, tinatanong ko na siya noon, kung may pwesto tayo dito, anong o-open nating store, ganito. Pero ano lang yun? Oo, no? Grabe. Ano lang, naglalaro lang yung utak ko. Tagal yun. Naglalaro lang yung utak ko. Di pa nga yata tayo nagbablog nun eh, kasi... Hindi pa. Baka nga wala pa tayo. Wala pa si Akusha Wala. Kasi di ba, tinatanong ka ta, pag Oo. may pwesto tayong nakakuha sa Wow, Mandala, oo nga. game ka ba? Anong lalagay nating store? Anong whatever. Oo, tinatanong nga, So- okay ba sa'yo itong location? Ganyan. So, yun lang na syempre kung ngayong point, tapos Wow. kung ilulook back ko yung mga nangyari na process, Galing, no? parang talagang nag-manifest into reality yung mga kailangan ko lang lumabas Imagine mo, ilang years ago na yun. Tapos, pre-pandemic pa. kailan lang siya umusbong? Kailan lang naging bunga Well, oo. yung thought na yun. 2024. Ibig sabihin, isa lang ibig sabihin nun, guys. Meaning, di ba, huwag ka susuko. Ang tagal ng process na yun, no? Oo. Anong malay natin during that time na dito pala tayo makakabuo? Yeah. Tsaka ano rin, kailangan lumabas talaga outside ng comfort zone. Kung di lalabas, walang mararating. Yun yung tingin ko. Yeah. Walang mararating kung di lalabas ng comfort zone. So like, ako kasi dati gusto ko chill lang. Gusto ko puro chill, pahinga. Gusto ko puro pasyal. Yun yung comfort zone ko eh. Doon ako masaya. Alas naman Tapos- lahat, ganun eh. Tapos tipid lang, di masyado gagastos kasi walang income. Pero masaya ako. Pero yun nga, hanggang doon lang.
syempre gusto namin mag-family. So, kailangan may something na kailangan akong baguhin sa sarili ko somehow, diba? Para mag-next level kami. So, ngayon, ina-adapt ko na yun. So, next level, ito, may next project na naman kami. Pero outside food naman. Pero secret na lang muna, syempre. Secret muna. Pero, ano yan, Something big naman to. something bigger than what we have right now. I-eclipse niya yung ginagawa namin ngayon. As in, fake talaga tong pinasok namin na opportunity. Wala nakakalam. Kami dalawa lang, tsaka yung partners namin. Pero yeah. Surprise na lang. Surprise na lang. Sabihin na lang namin pagka nabuo na. Full-blown, full na. Pagka, like ito, di ba? A year and a half bago namin sinabi na meron kaming Oo, 1 year. steakhouse. Oo nga pala yung sabihin ko. Baka kasi iniisip ng iba, okay, kasi syempre restaurant ko, kailangan mo i-promote, ganito. Actually guys, hesitant nga kami na i-vlog to eh. Ayaw nga namin actually talaga dapat ipaalam. Kahit hindi namin i-vlog to, running good siya. Talagang as in, okay siya. Hindi namin kailangan yung sarili na i-promote. Hindi natin kailangan i-vlog. Actually, may mga friends na nag-vlog na. Actually, may mga iba rin na interesadong gusto mag-vlog. Kaya lang sabi ko kahit hindi na muna kasi hindi pa kailangan. Next time na. Kasi, pero yun nga. So far, hinintay namin yung next time kung kailan kailangan. Hindi dumadating kasi consistent naman yung sales namin. Happy naman kami. No complaint. Can't complain. Actually, blessing na lang din kasi, syempre, kabuanan ko na. Medyo hindi na kami makalayo. Kasi anytime soon na ako eh. Anytime na talaga sabi ng OB ko. Kaya, hinahanap namin na ma-feature or may content somewhere na malapit na lang sa atin. Kaya napili namin to. Pero kung di pa niya kabuuan, Naging blessing na lang. hindi talaga namin shoot eh. Doon nga eh, magaling nga yung franchisor eh, di ba? Magaling Kasi sa marketing. sila bahala sa market. Hindi na namin kailangan i-market. Hands down, magaling. As in, very involved. Kasi maraming maaya sa atin na mag-franchise ng product nila, ng restaurant nila, pero bakit? Dahil kailangan natin i-promote, di ba? Tama. May kapalit. Ito, walang kapalit. Tsaka nung kinuha kami, syempre may TF na kapalit, diba? Yun kasi wala pa tayo idea na gusto natin i-business to eh. Kumbaga- Kinuha pa nila tayo as a vlogger para i-promote. So, kumbaga, nakita nila yung value sa amin, sa paggawa namin ng content, ng video, kung ano yung quality na kaya namin i-produce, pati yung resulta ng views na kaya namin. Syempre na-touch kami, diba? Na nakita nyo yung value namin. Gagandahan talaga namin. Yung iba kasi parang, alam mo yun, alam na nga yung value tapos babarat pa ng sobra-sobra barat. So parang, Kaya nga hindi na tayo nagpo-promote ng... Kaya hindi na tayo nagpo-promote ng dahil sila kumuha sa atin. Hindi Yeah, na kami ayaw ganun. na namin ng Ayaw na ganun. namin. So ngayon, kung may nakita kayong may bina-vlog kami, dahil gusto namin i-vlog, pinuntahan namin, pinuntahin walk-in, namin yun pagdating at doon, nagbayad kami. Nagbayad. Ayaw namin kung kami binabayaran. pagdating doon, tsaka namin ipapaalam, pwede po ba mag-vlog, po-promote namin yung food niyo for free, babayad kami. Yan naman. So, kaya hindi kami, like I said, doon sa Unfiltered, ayoko ng free. Na-insulto ako pagka gano'n kasi hindi naman yun yung halaga ng value namin eh, diba? Right. More than that. So, bayaran na lang namin. Hindi pa kami obligado na magsabi ng Hindi namin gusto. hindi namin gusto. May freedom kami. May freedom Yun kami yung- kung ano gusto namin Yun yung gusto namin yung freedom to say whatever we want. Hindi pera. Freedom. Tool lang yung pera. Pero freedom end of the day yung main goal. So I guess, kung may mga hindi tayo na banggit ngayon, or kung may interesado pa kayo malaman, bukod doon sa mga na-share namin, let us know lang. Comment lang kayo sa baba. Yeah. Tapos, try namin sagutin lahat yan. Bigyan nyo rin kaming ideas anong pwede sa Unfiltered. Yung mga something na kaka-interest kayong panoorin. Kung napansin nyo naman, yung personality namin dalawa, hindi kami pareho ng personality. Medyo may pagka-opposite kami. May maingat magsalita, may diretsa, may, Oo. may So, may lambing magsalita. Dalawang point of view kayo na. Ako logical mag-isip. Pag babae, medyo emotional. Iniisip pa yung mafe-feel ng ibang tao pag sinabi yung ganito. So, wala pa kayo. So guys, so yun, sa Unfiltered natin gagawin yun, hindi dito sa main channel. Ito all about food lang to. Food naman tong natin episode today na nagkaroon lang ng kwento. Kwento. That's right. Para konting deep understanding lang kung paano nagkaroon ng Escobar na Shaw Boulevard branch, paano nabuo, paano nahanap yung pwesto. Paano nagsimula? Paano Tsaka, nagsimula? talaga officially na sinabi natin na sa atin talaga. Yes, officially ito yung
official announcement na Sa amin tong steakhouse na to. Kasi marami na nagtatanong, minsan nakababasa ko sa comment section eh. Miss Lane, saan po ba yung restaurant nyo? Miss Lane, saan po ba yung restaurant nyo? Oo. Saan yung steakhouse nyo? Miss Lane, sa inyo ba yung ganitong ganyan, blah, blah, blah. Hindi ko masagot eh, kasi syempre gusto ko nasa tamang, eto na yung perfect time. Ayun, so yun nga, malapit na lumabas si baby, so baka magkaroon kami ng konting few weeks na hindi makapag-upload, no? Pero Yeah. tatry namin mag-upload Try hanggat lang. kaya. Basta ito try talaga namin. Ibig sabihin, pag nakakita kayo ng compilation, ibig sabihin, Ayan, nanganganak na siya. nanganganak Nasa na ako nun. hospital na. Nasa hospital or nag-aalaga na ng baby. Papagaling muna, syempre, Yeah. after mag-deliver. I think okay na, nasabi ko na Nasabi lahat ko about lahat. sa branch natin. Don't forget, Escobar Steakhouse, Mandala Park, Shaw Boulevard, Mandaluyong. Oo. Shout out kay Doc Den, tsaka kay Attorney Joy. Thank you sa support nyo, thank you sa tulong nyo, thank you sa opportunity na binigay nyo sa amin. Right. Very appreciative kami sa energy nyo, actually. Overall, Super resonate kami, super aligned sa goals na gusto natin. Kaya, magto 2 years na, walang problem. thank you. no? Wala. Smooth yung relationship Smooth. namin, especially sa business. Kasi pagdating sa business, mas sobrang ingat na namin eh. Diba? Pagdating sa pera, may ingat na kami. Ano na yan. Daming beses na kami naloko. Maraming beses na nadapa. Oo, dapa. May investment, sabi, babalik ng ganito, ganyan. Tapos, Pag mo na ikwento iba. tapos yun, hindi naman bumalik. Pero, syempre, ano yan, mga teachers namin yan, yung mga hindi na Yes, of nagbayad ng course. utang. Hindi, huwag na natin i-shoutout. Oo, ano yan. Pero, yun nga. Sa mga hindi nagbayad. Mga hindi nagbayad, na times 10 na namin yung mga hindi nyo binayad. Okay na yan. Sa inyo na. Okay na. Sa inyo Tulungan na. namin yung send. Yes. So, yun. So, again, guys, pinakita ko yung menu kanina. Dito sa Escobar Steakhouse, Shaw Boulevard, marami kayong pwedeng pagpilian from pasta, salad. Makikita nyo doon, kagaya niya, may Hungarian sausage. May choices kayo ng flavor ng pasta, hindi lang truffle pasta. Pagdating sa steak, meron tayong local, meron tayong Brazilian, may USDA tayo, meron tayong Angus beef belly na smoke, meron din tayong tomahawk. Ay, tomahawk, yes. Pero ano Yes. yun? 2 days in advance yung order yata. Oo. 2 or 3 days. Hindi yun pwede i-asak. Kasi Kailangan- smoke pa namin yun bago i-serve. Papareserve nyo muna. Hindi siya yung naghihintay na lang na lutuin. Ano Oo. yan? Pa-process pa yan. So, may pang breakfast din tayo, may mga coffee, may wines. Marami kayo dito. Mga ice coffee, ice mocha. Right. ganyan. Dessert. Masarap dessert namin. May dessert din. Mga cakes namin masarap. Yung birthday cake, kaya pag may birthday, celebrate nyo dito, mag-enjoy kayo. Sigurado, babalik-balikan nyo So, yan. any grupo, meeting, Celebrations. celebration, family man yan, may kids kayo kasama, friendly, very friendly nung space namin dito. Maraming parking, at syempre kahit may ka-date kayo, pwede Oo. rito. Or may bisita kayo from abroad, yan. Lahat ng kumain dito na from ibang bansa, super nagustuhan. Super nagustuhan talaga. Yes. So yun, try nyo na lang para Yeah, try malaman nyo. nyo. Tapos comment nyo na lang kung di kayo nasarapan. Oo. Para we'll see kung anong adjustments magawa, di ba? Syempre pagka tinry nyo, i-base nyo sa presyo, sa quality, lasa, Serving. serving. Tapos ano na rin, pag kumain kayo, Google review na rin kayo. Bigyan nyo kaming 5 stars, please. Please. Tinatry namin maging 4.9 eh. Oo. Nasa 4.8 kami ngayon, pero Target natin maging 5 o hindi? parang hindi kaya mag-5 eh. Perfect kasi yun eh. Di ko alam. Di Basta 4.9 ano na na. lang. Malay mo naman, ma-reach natin. Puro 5 stars lang. Please. Ayun. Thank you. So yun, dito na natin i-end. Masyado Sige, na end na. mahaba. Haba na, yes. So, yun lang guys. Sana nag-enjoy kayo dito sa ating storytelling or basta yung something na shinare naman namin is something about us. Para maiba kasi puro restaurant tayo ng iba eh. Restaurant naman namin. Para maiba. Oo nga. So, yun. So, till our next video. Okay, so guys, ayan, nakauwi na kami ng bahay. Ayan na yung kids. So, dun sa ginamit naming intro tsaka title, baka sabihin ng iba, feeling ako eh. Pero comment down below na lang kung anong tingin nyo. Nandun ba kayo towards sa naniniwalang one of the most famous food vlogger in the Philippines or feeling lang talaga Baka ako? pilingera lang. Feeling. So, Okay, so yun lang. Bye! Bye guys, I love you. I love you!